Ang mahirap lang naman yung una niyong pagkikita uli. Pero, masasanay ka rin. Sa susunod ninyong pagkikita, mas meron ka ng self-confidence. Ano, nakatulong ba yung pagtawag ko sa yung cellphone? Para saan po ba yun? Gusto ko lang marinig ni Charles na kaya mong magsalita ng iba't ibang lengguwahe para lalo siyang mag-isip kung ikaw pa nga si Diana o hindi. Talagang nasisira na yung ulo mo, Charles. Pagdating dyan sa una mong asawa. Unang-una, sinabi mo sa akin, nakita mo kung paano siya namatay. Pagkatapos, di ba pinagbintangan mo pa nga kami? Ngayon naman, pinagdidiskitahan mo na si Diana ay si Atty. C. Sa tingin ko, hindi mawawala ang pagdududa niyo sa akin. Mas mabuti nga. Teka nga muna, kailan ba ang preliminary hearing ng case natin? Pa, kilala ko ang asawa ko. Binoloko ka. Pinaglalaroan ka. Hindi mo pa talaga kilala si Helena C. Nagpa-research yan. Naghanap sila ng babaeng kahawig ni Diana. At yan na nga, si Atty. C. Grace, halika na. Dali lang na to. Hihingi pa kasi ako ng konting lakas eh. Kasi iwan ko uli si Bekbek. Tapos si Inay. Umalis siya. Hindi ko man lang alam kung saan siya nagpunta. Hindi mo naman pwedeng problemahin lahat ng bagay, Grace. Kaso, natong cargo ko kasi si Bekbek siya si Nanay. Next month po. Pero associate lawyer ko na lang hahawak ng kaso. Oh no! Kailangan ikaw ang humawak ng kaso. Baka lalo lang ako ma-distract. Hindi! Dapat si Charles ang madistract. Hindi magkakamali ang tibok ng puso ko, pa. Paano magiging si Diana si Atty. C? Oo nga eh, si Aling Epang naman, kusa siyang umalis, di ba? Kung yung pusa nga, hinahanap niya yung nawawala niyang puting. Si Nanay pa bang hindi ko hanapin? Sinabi mo sa akin, kausap mo sa telepono si Atty. C. Sinabi mo sa akin, marunong magsalita ng Pranses. Si Diana, probinsyana. Hindi man lang high school graduate. Charles, gumising ka. Baka hindi ko makayanan. Lahat gagawin niyan si Helena. Laban sa atin. Gagamitin niya lahat. Lalo-lalo na yung kahinaan mo pagdating sa asawa mo. Anastasia, madalas sinasabi mo sa akin, si Elizabeth lang ang gusto mong makita. Hindi si Charles. Now, prove it to me. Look, Charles, if you insist at para mapanatag na rin yung loob mo, makakabuo ako ng curriculum vitae ni Atty. Anastasia C. para maikumpara mo doon sa unang asawa mo. Ano yun? Kami po yung Zazita Agency. Dala ko na po yung bagong katulong. Bagong maid? Hindi kami tumawag para magpadala ng bagong katulong. Ito pa yung bahay ni Mr. Charles Wong. Oo, dito nga. Pero ako ang mayordoma dito. Kaya ako ang unang sasabihan ng amo ko kung nangangailangan kami ng karagdagang katulong. Pwede po makausap na lang yung amo niyo. Miss, maniwala ka sa akin. Siguro nagkamali lang ng address yung tumawag sa inyo. Hindi ako nagkakamali. Ako ang tumawag sa agency para kumuha ng personal alalay ko. Bakit hindi niyo naman sinabi sa akin na sa kanila pala ako magtatrabaho? Hindi naman kasi sinasabi yun eh. May reklamo ka ba? Nag-advance na ng 6,000 pesos ang agency. Kaya't sa ayaw at sa gusto mo, dito ka magtatrabaho sa bahay ko. Hoy, Andrew!
Bakit? Nandiyan ba si Grace? Si Grace? Wala na siya rito. Nasaan siya? Hoy! Magpapahinga ka na? Hindi pa tapos ang oras ng trabaho mo. Kapag tapos na kumain ng mga ibang katulong, eh ikaw maglinis ka ng dining. Ano po to? Oh, anong panilinis mo? Damit mo? Gusto mo talagang alamin? Baka pag nalaman mo, bumaba pa sa dura yung tingin mo sa kanya. Ano? Sinasabi mo? Akala mo ba hindi ko alam na binastos mo siya? Nung nag-text siya sa'yo na para maghiram ng pera? May basahan naman ho eh. Oo, alam ko meron. Pero ang utos ko sa'yo, ipalinis mo yan sa buong dining. Gusto ko malinis na malinis, ha? Dahil pag hindi, papakain ko yung lahat sa'yo. Anong text? Anong pera? Kahit kailan wala akong nakukuha ang text galing kay Grace. Kahit manghiram siya ng pera, bibigyan ko siya ng walang kapalit, no? Lampa ka na nga, sinungaling ka pa eh. Alam mo, ito na lang pasok mo sa kokote mo. Galit sa'yo si Grace. Hindi mo na siya mabobola ngayon. Umuwi ka na. Kahit nandiyan ngayon yan, di ka haharapin yan. Umalis ka na. Special power of attorney to open a corporate account. Sino ang principal owner? Edward Wong. Maglaba ka ng damit ko. Kailangan ko yan lahat bukas ng umaga, ha? Ay. Pwede ho bang bukas na lang ng umaga? May Kasi reklamo ka? hindi pa ho kasi ako nagpapahingi. Bukas na lang ho ng umaga. Unang araw pa lang. Masakit. Ang dami mo ng reklamo. Alipin ka dito, hoy. Katulong ka lang. Amo mo ako. At gagawin mo lahat ng pinag-uutos ko. Ang account signatory? Edward Wong. And/or William Wong. I'll be needing a signature specimen of Edward Wong. Napa-courier ko na. One more thing. Private company ang ipinare-register natin sa SEC. Wong Group of Companies ang pangalan ng kumpanya. Meron ba kayong ibang i-incorporate dito? Sige po. Pampira naman. May binubulong ka dyan? Ay, wala po. Sige, gusto mong umalis ka na ngayon, bayaran mo lahat ng utang mo. Kaya mo? Kaya sa susunod, pag nag-utos ako, kapag sinabi kong tumalon ka ng building, hindi ka nalalaban pa. At magtatanong kung bakit. Ang itatanong mo lang kung anong floor. Naintindihan mo ba? Oh, ha? Po. Oo nga pala. Nagugutom ka na? Sige. Ito. Salamat. Kainin mo yan. Kainin mo yan ang buong buo, ha? Baka iniisip mo ginugutom ka namin. Yan pa, Kain na, ha? Pa-fast track lahat. Pati na rin yung sa bangko. Bibigay ko sa yung contact ko. Pafu. Kumusta ang pinag-uutos ko sa'yo? Inaayos ko po. Magaling. Tandaan mo, William, kulatan ang magiging labanan. Kailangan mabigyan sila ng isang matinding golpe de gulat. At tingnan ko lang kung hindi sila atakihin sa puso. May meeting si Attorney C. Maghihintay ako. Sa 1 linggo pa ang tapos nun. Maghihintay pa rin ako. I don't remember scheduling an appointment with you. Desidido pa rin ako sa offer ko para sa kumpanya namin for amicable settlement. Yun ay kung papayag kayo. Oh, I'm interested. Why don't you and my lawyer meet? My sentiments exactly. I suggest a dinner tonight. Any restaurant. Your choice, Attorney C.
Hintayin ko na lang ang tawag mo. Good day. Good day. Grace? Ihinto mo na muna yan. O ito, dinalang kita ng merienda. Salamat, Aling Kumain ka muna. At pagkatapos, magkwento ka. Saan mo ba nakilala si Elizabeth? At bakit gano'n na lang ang galit niya sa'yo? Haba po kasing kwento, Aling Amy, pero kung di naman po talaga mahigpit yung pangangailangan ko. Ang aga namang chismisan yan. Elizabeth, hindi pa alam ng lolo mo na kumuha ka ng bagong kasambahay. Ako na lang ang magsasabi sa kanya, Aling Emma. Gawin mo na lang ang trabaho mo, pwede? At ikaw, sumunod ka sa akin. May papabunot ako sa iyong mga halaman sa garden. Di pa kasi ako tapos maglampaso eh. Bilisan mo, Elizabeth, ano ba? Kung sino ka baling sa akin, ha? Ano ka baling? Wala kang pakialam mo, damay si Aling Emma! Ano ba? Ano ka na? Sino ka baling sa akin? Ha? Elizabeth! Ano ba kayo? Emma! Pagkasuluan to! Elizabeth! Grace, tama na! Anong kaguluhan to? Sino yung babae niya? Siya po ang baging katulong pa. Kasi inutusan ko lang naman, tapos bigla na lang siyang nagalit at sinampal pa niya ako. Now is our chance. It's a win-win situation for us. Nasa atin na ang kanilang Avenida property. Idadrop pa nila ang case against us. Hindi po totoo yan, sir! Hindi po totoo yun! Charles, saan ka maniwala? Yung anak mo ang unang nanakit! Kasi naman, Aling Emma, inuutusan ko lang naman siya, pero ang bagal niya kumilo, sinabihan ko lang. Pwede ba huwag mo akong gawing bulag? Hey, Emma! Isang pagkakamali ko lang lalabas ng katotohanan. Kaya, hindi ka dapat magkamali. Huwag kang bibigay. Anak ko si Elizabeth. Kasambahay lang yan! Mas kasambahay na ito. Charles! Ay, pawag. May utang pa yan sa atin, 6,000. Kita mo na? Kita mo na! Kung makaasa ka, kala mong prinsesa ka sa bahay na ito! Humingi ka ng sorry sa anak ko! Pasensya. Huwag nang ulitin yan, ha? Pasok na kayo, Emma. Abot kamay na natin ang tagumpay. Saktan ka ba, anak? Siya naman nagsimula eh. Susunod, huwag ka nang papatol sa kasambahay. Sige, mag-peace ka. May dinner tayo tonight. I have a reservation, Attorney Anastasia C. Good evening, Attorney C. Nandito po yung mga kasama ko sila.